Nung una, wala akong paayuda, pero hindi ko akalain na napakagalante pala niya. Dear Madam Native Filipina, gusto kong magbahagi ng kwentong AFAM ko. May ka-LDR po akong AFAM na Australiano. Mag 2 years na po kami ngayong November 2023. Nagpapadala po siya ng pera every week for my allowance. Pero parang na-bored na ako kasi hindi pa kami nagkikita ng personal. Hindi kasi siya mayaman. Walang stable job kaya ang ending puro lang plano na pupunta dito at hanggang ngayon wala pa rin. Kaya naman nag-sign up akong muli sa Filipino Cupid na dating site. Tapos nakilala ko itong si American. 4 months na po kaming magka-LDR pero isang beses lang po siyang nagpadala ng pera nung birthday ko lang. Ngayon, hindi ko naman akalain na seryoso pala siya sa akin. Nag-hire siya ng agency para sa aking tourist visa. Kaya lang na-scam lang po siya sa halagang 150,000. Nakilala lang kasi niya yon sa dating website. So ayun madam, naghanap ulit ng agency. At sa second time, ako na po ang naghanap para hindi na ma-scam. Fast forward, February 2024 na yung interview ko. Hiniwalayan ko na din po si Australiano. By the way madam, may takot kasi si AFAM na bumiyahe ng malayo kaya gusto niya na ako na lang ang bumiyahe papuntang Amerika. Hindi naman kasi ako takot na bumiyahe kasi madam napakabait niya sa akin. At ang sabi ng agency, 50-50 daw ang chance na ma-approve ako sa aking tourist visa. Pero ang sabi naman ni AFAM ay tatry lang namin. Kung ma-deny man, edi mag-apply ulit. Pero feel ko talaga madam, ma-deny kasi wala akong work. Wala din akong strong ties. Never meet in person at walang travel history. Pero bibigyan niya ako ng pera for show money. Wala din po akong anak, sasakyan at lupa. Yun kasi daw ang mga strong ties. Nagpasa din po ng bank statement si AFAM at letter na siya ang magko-cover ng lahat ng expenses ko. So yun na nga, pinasa na namin lahat sa agency at nag-hope kami na ma-approve. Fast forward, na-deny nga. So ayun, napilitan siyang lumipad papuntang Pilipinas. That was March 2, 2023. First meeting namin ni AFAM. Napakagalante niya. At nag-propose na din siya sa akin after 5 days. Nagstay kami sa Okada for 2 weeks. Napakaswerte ko kasi hindi siya madamot. Lalo na sa family ko. Binilhan niya po ako ng mga gamit sa bahay tulad ng refrigerator, TV, aircon, sofa, washing, dinner set at iba pa. Hindi ko akalain na napakagalante niya pala. Kasi nung hindi pa kami nagkikita, wala po akong paayudang natatanggap mula sa kanya. Pero ngayon, ini-spoiled na niya ako. Ang sarap pala sa feeling na iturin kang prinsesa. First week of May of this year 2024 ay nag-apply na kami ng K1 visa. Waiting na lang sa approval. Kaso madam, matagal ang processing. Kaya bumalik na naman siya ulit nitong June 10, 2024 for our second meeting. And then minute niya din ang family ko. Kasi hindi siya pumunta sa bahay namin nung first meeting. Pati na rin sa second meeting, hindi po siya bumiyahe papuntang Davao. Kasi po natatakot siya. So that's why ang family ko na lang ang nagpunta sa Manila at ang lahat ng expenses ay sinagot niya. 1 week pong nagstay ang family ko sa Manila, madam. Ang tanong ko lang, okay lang po ba if yung AFAM ko nag-ask about prenup? Kasi sabi niya, baka i-divorce ko siya pagdating sa US. Kasi maraming bata at gwapo doon. At ang sabi ko naman sa kanya ay hindi ako ganung babae. Wala kasi siyang anak, madam. At may mga ari-arian siya. At dagdag pa niya na nakasave na daw ang savings niya para daw yun lahat sa mga pamangkin niya. Pero okay lang naman sa akin kasi magtatrabaho ako pagdating doon. Ano po ba ang inyong mga opinyon, mga madam? Hello Madam Letter Sender, dumaan na din ako sa ganyang senaryo. At na-share ko na din dito yung kwento ko na hindi natuloy yung sa amin kasi hindi ako pumayag. Kasal na din kasi kami noon nung naisipan niya. Dala na din siguro sa sulsol ng magulang na gold digger ako. Honestly, nasaktan ako noon. At kahit hindi mo sabihin madam, alam ko na may disappointment ka sa usapang yan. Hindi dahil sa wala kang makukuha, kundi dahil na din sa kawalan niya ng tiwala. So ganito na lang madam, yes, mag-agree ka na lang sa prenup para magkatulay ka papuntang Amerika at makakapagsimula ka ng bagong buhay para tuparin mo at the same time ang mga pangarap mo.
Alam ko naman na may pagmamahal ka din sa kanya. Madam, since sinabi niyang naka-safety ang savings niya para sa mga pamangkin niya, ibig sabihin ba nun, wala na siyang balak na mag-anak pa sa'yo? Hindi naman ba yun unfair para sa'yo, madam? Kasi baka gusto mong mag-anak. Wala ka din kasing sinabi kung single ka ba or single mom. At isa pa, insecure siya kasi matanda na. Gaano ba katanda talaga? Hindi mo rin kasi na-mention. Kulang ang kwento mo. Alam mo, madam, ang ikinaganda ng sistema niya ay para bang you are free kung makakita ka man ng bagong AFAM na mas bata. Kasi po, safety naman na ang mga properties niya. And besides, if ever na talagang dumating ang panahon na mapagod ka sa kanya or hindi na maganda ang treatment sa'yo, edi wala kang guilt feeling na maiiwan mo siya. Kasi una pa lang, aware na siya sa maaaring maging kapalaran niya since from the very beginning of your relationship, yung safety lang ng mga asset niya ang number one priority niya para sa mga pamangkin. And one more thing, madam, once andun ka na at makapagtrabaho ka na, edi dapat lang na maging wais ka. Since may kaya naman si AFAM, no, then for sure, you don't need to share bills. Kung mag-share ka man, siguro konti lang. So, the best thing to do ay mag-ipon ka. Bili lang ng bili ng property sa Pilipinas para minsan may ipangdadahilan ka sa kanya kung bakit wala kang pera at hindi ka masyadong makakapag-share sa bills ng bahay nyo. Also, since may kaya naman siya, well, pag-enjoyin mo ang mga magulang mo. Papuntahin mo sa Amerika or help your siblings na makapunta sa US at makapagtrabaho. At least man lang, madam, hindi ka naman mukhang kawawa. Na inasawa ka nga pero wala kang karapatan. Okay lang naman kasi sana na mag-prenup kayo na i-safety lang yung mga old assets niya nung wala ka pa sa buhay niya. Pero kung talagang lahat-lahat na, kahit may maipundar man kayong dalawa na magkasama, talagang kawawa ka dyan, madam. Kaya nga dapat kung anuman ang mga bibilhin pa niya, huwag ka nang makihati pa. Focus on your goal na magpayaman sa iyong sariling pagsisikap. Kasi alam kong kaya mong magpayaman kahit wala kang mana. Basta ang importante, ikaw ay nasa Amerika at makakapagtrabaho na. Lugi ka man pagdating sa mana, at least naman na-enjoy mo ang buhay na masagana at masaya. Pati na rin ang iyong pamilya ay natulungan mo pa. Madam, meron din akong feeling na parang mahilig magbigay ng pagsubok itong AFAM mo. Because I remember before, hindi kanya binibigyan ng paayuda. Tsaka ka lang binigyan nung kayo'y nagkita na inispoiled ka pa. Meaning nakapasa ka sa unang pagsubok niya. Kasi alam naman natin na may mga kababayan tayong bago pa nga lang nag-i-expect na at nagdi-demand na ng pera sa mga AFAM nila. Sumatik yan, ililigwak talaga. So letter sender, ganun talaga sila ha, pag mga successful na. Hindi talaga maiiwasan na ganyan ang magiging mindset nila na protektahan ang mga properties nila. Meron din namang ibang AFAM na wala silang pakialam. No, pero ikaw, natapat ka talaga sa isang wais na AFAM. Well, karapatan naman nila yon kasi po pinaghirapan nila. So, that's why, madam, don't get disappointed sa pa-prenup niya. Ipakita mo sa kanya na wala kang problema at mas importante na kayo'y magkasama kesa sa mga ari-arian niya. Kasi madam, anytime naman ang prenup kung gugustuhin niya, pwede niyang ipabago yan. May chance pa naman na kung sasamahan mo siya hanggang sa dulo ng buhay niya, babaguhin niya yan. At yan din ang naiisip kong another pagsubok na bibigay niya sa'yo na kailangan mong malampasan muna. So letter sender, kung anuman ang magiging kapalaran mo, always remember na magdesisyon ka kung saan ka magiging maligaya.